Hello guys, nandito pala kami ngayon sa aming kubo dito sa Cebu upang i-celebrate ang Semana Santa. 15 to 30 minutes mula sa bahay papunta dito sa aming kubo dito banda sa may Cebu. At ngayong araw ay manghuli pala tayo ng isda. I mean sila lang manghuhuli, manonood lang kami. Ito pala ay fish pond na nahaluan na ng mga kangkong. Ngunit ang isdang nakukuha namin dito ay hindi namin binebenta, ngunit ginagamit namin ito upang kainin. Dahil sa butas-butas na net na ginamit ay natatagalan silang manghuli ng isda. Dagdag pa rito na sumisikat na rin ang araw na nagbibigay dahilan sa kanila upang sila ay mapagod. Patay na yan! Patay na daw. Wait, wait! At ini ba, Shed? Natay sa kanun ko rin. Bye-bye. Isa pang dahilan na nagpahirap sa paghuli ng isda ay ang mga maliliit na isda. Dahil maliliit pa ang isda, hindi pwedeng kunin agad ito. Hinihintay muna itong lumaki upang magparami. May mga isda ding nahuli gamit ang net, ngunit maliliit pa ito. Kaya namamatay yung iba at dahil wala ng choice, kakainin na rin namin ito. May patay na dun. Ito ang isang isda na nahuli gamit ang net, ngunit ngayon ay nanghihina na. Pag binalik pa namin ito doon sa fish pond, mas lalo lang itong mamamatay dahil hindi na nito magalaw ang kanyang katawan. Bukod sa isda, may mga alaga din kami ditong pato at itik. Meron ding manok, noon meron din kaming kambing. Ewan ko na lang kung saan yung kambing at di ko pa naman nakita. Dito pala ay nililinisan na nila yung isda na nahuli doon sa fish pond. Tinatanggal na nila yung kaliskis at mga laman loob ng isda upang mas madaling iluto at mas maging masarap ang pagkain. Oh, no. Saka po tayo ito. Ay, dyan. Pagkatapos malinisan ay lulutuin na ito at iihaw. Yung iba naman gagawing paksiw. Magbubudal fight pala kami kaya kumuha sila ng dahon ng saging. At saka umagang umaga pa lang nakasaing na sila dahil handang-handa talaga sila. Dahil bawal karne ay isda at gulay na lang ang aming kinakain ngayon. Dagdag mo pa yung mga prutas kagaya ng pakwan. Yung iba naman ay naghahanda ng mga kakailanganing ingredients at mga sahog sa mga pagkain. Ito pala yung kubo dito. Makikita mo na kahit kubo lang ito ay may mga rep pa rin ito. Ito nakatambak yung mga gamit namin, mga electric pan. Tas etong rep na to, ewan ko kung bakit gumagana pa to, ang tagal-tagal na. Dito naman mga pagsampayan, medyo magulo siya eh. Since bihira lang namin puntahan to, magulo talaga. Tapos ito sa loob, dito kami natutulog dati. Ilaw, electric pan din ito. Kaso makikita mo na medyo maalikabok na dahil sa tagal na nitong hindi nalilinisan. Ito gumagana pa rin yung ilaw. Pero maalikabok na talaga. Kapag maayos to, maganda talaga to. Kahit sabihin nating bundok ito, mainit talaga dito. Kaya habang mainit ay naisipan namin pumapak na lang ng mga pagkain dahil hindi pa naman sila kumakain. Kami muna unang kakain, di ba? At saka masarap talagang pumapak lalo na itong tahong. Sino ba namang di tatanggi sa tahong? Ang sarap-sarap kaya. Isama mo pa yung mga weeds, seaweeds. Na ewan ko paano napunta sa palengke yan dahil wala namang malapit na dagat dito. Sa bagay, Holy Week at bawal mga karne, hindi imposibleng magbenta ng mga dagat, mga lamang dagat. No, seafood na lang doon sa palengke. Medyo naparami din ako ng kain, lalo na dun sa tahong. Ewan ko bang sarap-sarap naman kasi. Sabay sausaw mo dun sa toyo, di ba? Daddy mo. Hug mo, daddy mo. Kuya ko yan. Ay, ninong ko pala. Uy, ninong Oo, wala akong pera. Ay, ninong.
Kainan na! Syempre, bago kumain, hindi natin makakalimutan mag-pray, diba? Para mag-thank you sa mga blessings na natatanggap natin araw-araw. Ito, kumuha na ako ng isang isdang malaki. Kumuha rin ako ng madaming kanin upang kainin ko. Syempre, hindi din mawawala tong tahong. Ito yung paborito nating tahong. Idagdag mo pa tong sausawan na toyo na may kalamansi, na may sibuyas. Solid talaga yung pagkain to. Syempre, di rin mawawala yung gulay sa pagkain natin, diba? Makikita mo na may mga kalabasa, seaweeds, tas kamatis. Unang kagat, thank you God. Ang sarap talaga ng pagkain ngayong araw. Ito, katabi ko yung mga pinsan ko. Ito si JEU na sa left, tapos ito naman si EJ na sa right. Mga di pa nakapanood, nandun si EJ sa first video ko na nag-jogging kami. Ewan ko, siya lagi kong kasama pag magbe-video kami ng jogging, diba? Ito naman si Joshua, siya yung tito ko na medyo mas bata sa akin. Kaya Joshua na lang tawag ko. Ano ba naman? Ano, tinangag ka. Ito talaga yung pinaka-paborito kong seafood, ang hipon. Sobrang sarap din netong hipon na to, lalo na yung sinigang na hipon. Sakto at sinigang ang luto nila, ang sabi ko lang 10 out of 10. Solid, napakasarap. After namin kumain ay dito nag-firing sila. Hindi ito totoong barel. Yung barel na ang tawag nito, yung pinanghuhuli ng manok ba yun? Actually, de bomba siya na hangin eh. Airsoft ba yun? Ewan ko kung anong tawag sa baril na ganito. Kay papa ko pala to, tapos tinatry na nila. Tatay Roger yung nag-try ngayon. At syempre, hindi rin tayo magpapauli. Dapat matry din natin to, diba? Kahit araw-araw ko namang nakikita. Ngayon lang ako nagka-interest subukan gamitin. Oh, gitna. Napagitna? Gitna. Ang swabe, 'di ba? Unang try ko pa lang, yun, natamaan ko na agad. Bullseye pa, 'di ba? Gitnang-gitna. Syempre, baka batak to dati sa COD, 'di ba? Lalo na yung pandemic. Anyways, nag-second try ulit ako dito. Ito naman, nakadapa na ako. Ew! Uy, dumapli. Malabo lang kasi mata ko kaya di ko natamaan eh. Anyways, dahil sobrang init ay naisipan na naming pumunta at maligo. Syempre, saan maliligo? Malamang sa ilog. Kaya tara! Hey guys, pupunta kami ng Kasurek at walking distance lang naman sa bahay. Grabe ang init. Outfit check. Bye-bye. Guys, nakahanap na kami ng pagliliguan. Kaso medyo mababaw lang, ang daming tao eh. Hintayin naming mawala yung mamayang tao dun oh. Nandun. Dito muna kami magpapalamig. Haha. Ayun na nga, nakahanap kami ng malalim at wala ring tao dito. Sobrang lamig din ng tubig dito, ngunit hindi kami nagtagal dahil may naamoy kaming ng baboy. Alam nyo na. Dito ay naisipan na lang namin bumalik sa una kahit medyo mababaw, at least hindi naman masyadong maamoy. At saka malayo na rin sa mga tao to. At dito na lang kami naglaro. Nauna ka naman, Joshua! Boring! Wait! Ang weak! Tingka na ako? Ako pa uli. Game! Ulit. 1, 2, 3, go! Mga nagtatanong bakit hindi naligo yung isa doon na kasama namin. Actually, nilalamig na talaga siya guys. Na pa rin kasi kami naliligo. At ayun, nilalamig na rin kami. Pero syempre, minsan lang kami pumunta dito kaya sinulit na namin. At least sila malapit lang naman yung bahay nila dito, diba? Pagkatapos namin maligo ay nag-impake na rin kami. Hapon na rin kasi at uwi na rin. Gusto na rin nilang magpahinga at matulog sa bahay. Dito naisipan na lang namin, dito na lang kami banda sa likod ng pick-up dahil mas presko at saka medyo basa pa rin yung damit namin. Medyo mahangin lang dito, ngunit sulit na sulit talaga at makikita mo na sobrang ganda
ng mga tanawin. At saka isa pa, mas maganda talaga dito pag road trip, 'di ba? Mas presko. Ayun guys, maraming salamat sa panonood. Huwag muna nating kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Yun lang, paalam!